lisensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Isang kasiyahan sa Norzagaray, Bulacan na uwi sa hampasan ng kahoy at tagaan? Binisita ng resibo ang biktimang si Michael kahit 4 na taon na ang lumipas. Hindi pa rin daw nawawala ang trauma na dinulot ng insidente sa kanya. Kamusta yung pakiramdam mo? Meron ba nagbago? Opo, marami. Ano yung mga bagay na yun? Mental health po. Sa iyong pangatawan, para ka bang pinanghihinaan ng loob? Opo, kaba. Ipinakita rin ni Michael ang mga peklat na iniwan ng pananaga sa kanya ng 2 lalaki. Meron ka ring tama sa braso. No? Pwede mo makita yan, anak? Nakamarka pa. Eto. Labas po yung buto. Bukod sa braso, meron ka rin sa ulo. Opo. Nasaan yun? Oh, may guhit yan, nakita. Kasi kumpara sa akin, ito matigas, ano? Pero yung sa iyo malambot. Ano ba yun? Naapektuhan, talaga nabiyak. Mayroong man dito lubog po sa... Yung bao ho, yung kanyang bungo ay may lubog. No? Yun ho yung kanyang pinararamdaman at pinakikita sa akin. At ayon ho sa biktima, ito nga ho dala nung pagkakaitak sa kanya ng mga salarin. Ayon naman sa ama ni Michael na si Mang Juanito, hindi niya tunay na pangalan, may mga napansin daw siyang kakaiba sa kilos ng anak matapos ang krimen. Iutos namin, parang hindi man niya may masyado na gigit agad na yung iutos sa kanya. Utosan namin siya, pagbalik niya iba binibili niya. Isang araw matapos ang alitan, nagsampa ng kaso ang mga magulang ni Michael sa Malolos PNP laban sa mga suspect. Pero nakatakas agad ang mga ito. Pinuntahan ko rin kaagad yung mga magulang. Nasabi ko, sure po yung 2 anak niyo. Eh, hindi nagtagot talaga nila. March 2021 nang lumabas ang warrant of arrest para sa 2 suspect na kinilalang sina Pade Jerones at isang alias Ernesto. Pero nakirapan ang mga operatiba na tumbukin ang mga ito. Ayon sa Criminal Investigation and Detection Group ng PNP Bulacan, namamataan daw lagi sa kabundukan sakop ng Ipo Dam ang 2 suspect. Si Padi nasa bundok ng Ipo, na may kabundukan niya sa Norzagaray. Nakita si Padi nung isang informant namin, by chance, na nandoon sa may nagtatanim. Dagdag para mga pulis, aba, malaokra daw sa dulas ang mga suspect dahil nakailang beses nilang natatakasan ang mga operatiba. Dahil dito, naging kabilang sa listahan ng most wanted ang 2 suspect. Naka 3 or 4 kaming balik dyan sa Ipo Dam. Ang daanan lang dyan is ilog, mamamangka ka. Pero may oras ang pagbabangka from 6 p.m. Wala nang ibangka. Kaya ang ginawa namin, nag-backdoor kami. From 10 p.m. to 6 a.m. linalakad namin. Para masiguro ang gagawing pag-aresto kasama ang resibo, nagsagawa muna ng surveillance sa mga operatiba ng CIDG Bulacan para matiyak ang kinaroroonan ng suspect. Makikita sa video ang pagtawid ng mga operatiba sa Ipo Dam sa Barangay San Mateo, Norzagaray, Bulacan. Maya-maya pa, positibong natukoy ang bahay na tinitirhan ng mga target, pati na rin ang mga lugar na pwede nilang takbuhan at pagtaguan